May sasabihin po ako sa inyo na alam kong lahat tayo ay magkakasundo. Napakahirap kapusin sa pera. At lalong napakahirap mangutang dahil nakakahiya. Alam niyo po bang pwede kayong magkautang at hindi kayo oobligahing magbayad? Meron po akong kilalang pumapayag at ikukwento ko sa inyo dito lang sa Landas ng Pag-asa. Simulan natin sa isang parabola ni Jesus mula sa Ebanghelyo ngayong araw sa Lucas Kabanata 7, talata 41 hanggang 43. Sinabi ni Jesus, may dalawang lalaking nangutang sa isang nagpapautang. Yung isa ay umutang ng 500 denaryo at yung isa po ay 50. Yun na ang dulo dahil ito po ay usaping pagpapautang, hindi po nakabayad. Siguro minsan pareho lang din sila natin. Kaya nga po yan ang utang dahil walang pangbayad, kapos, walang pangtustos sa mga pangailangan. Minsan nagpapatong-patong na at lalong hindi na kayang bayaran lahat ng utang. Kaya nung wala na talaga silang maibayad at wala naman din silang maisang lang ATM dahil di pa yun uso noong panahon ni Kristo. Kapwa na lang silang pinatawad ng nagpautang sa kanila. Wala na kayong utang. Zero. Sabi, wag na kayong magbayad. Siguro naglupasay sila, nagmakaawa. Wow. Masasabi natin dyan, sana all. At sabi ko nga, 500 lang naman. Pero alam niyo po ito. Napagtanto kong denaryo nga pala yun at hindi gaya ng kwarta natin ngayon. Kaya't nagsiyasat muna po ako kung ano ba ang katumbas ng bawat denaryo sa piso ng Pilipinas. Sabi po ng mga eksperto ay ito. Ang halaga ng bawat denaryo ay isang buong araw ng trabaho. Sabihin na lang natin ang minimum ay nasa 500 pesos kada araw dito sa Pilipinas. Example lang. Yung 50 denaryo na yon, mahigit 25,000 pesos sa kasalukuyan. At yung 500, aabot po yan ng 250,000 pesos. Di ba ibang usapan na yan? Pilipinas pa yan. Kung sa ibang bansa, mas mataas pa ang halaga ng isang araw ng pagtatrabaho. Baka yung 500 na denaryo, 1,000,000 na piso. Ito ngayon ang tanong ni Jesus kay Simon na pwede nyo rin pong pag-isipan. Sino sa dalawa ngayon na pinautang ang masiibig sa kanya ng lubos dahil sila pinatawad? Sino po sa tingin nyo? Yung pinatawad ng 500 o yung 50 lang? Tama po kayo, yung mas malaki. Ito naman ang tanong ko, may kilala ho ba kayong nasa tamang pag-iisip na magpapatawad ng utang na 25,000 man lang? Huwag na natin pagtalunan yung 250,000. Ako kung meron man, bilang na bilang sa isang kamay. Abay, 3 iPhone 15 Pro Max ho iyon, di ba? Yung bago. Sa iba naman, isang taong hulog sa bahay po iyan na kanilang binabayaran sa pag-ibig. Ano po ngayon yung punto ng kwento? Ang utang na yan ay gaya lang ng utang natin sa Diyos na ang katumbas ay kasalanan. Ang kasalanan ay utang natin. Sa bawat pagkakasala, tayo ay nagkakautang sa langit, sa Diyos, na balang araw ay sisingilin sa atin sa araw ng paghahatol. Hindi nasusukat ng halagang kasalanan, pero di man yan gaya ng pera, may mga kasalanan na mas mabigat kaysa sa iba. Eto kapatid, makinig ka. Good news. Tayo po ay pinatawad na ng Diyos. Si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating mga pagkakasala. Binayaran ng kanyang pagkakapako sa krus. Yun po ang bayad sa utang natin. At yung kabayaran ng kanyang buhay ay walang sinusukat na halaga. Maging sino ka man, maging ano man ang kasalanan mo, yan po ay bayad na. Tama ang hatol ni Simon nung sinabi niyang mas matimbang ang pag-ibig ng may mas malaking inutang. Bakit po? Dahil ganun din katimbang at higit pa nga ang binayad ni Jesus. Yan po ang Diyos na meron tayo. At yan lang ang utang na di ka obligadong magbayad. Kasi siya na po ang nagbayad. Kaya ano ngayon? Alam niyo po, di ba tayo lahat, no? Yung mga utang minsan ayaw nating harapin. Minsan tayo nagtatago kasi nakakahiya nga magkautang, nakakahiya magkasala. Gaya lang ng nakakahiyang tayo pa ilalapit na pasensya na po. Minsan humingi tayo ng extension. Kahit may dagdag na interest pa yan. Minsan bumibili tayo ng bagong SIM para di tayo matawagan. Ganyan po ang gawain ng mga kapanahunan natin yung medyo katandaan na. Kaya yung mga kabataan po, nagde-deactivate na lang ng Facebook at gagawa ng ibang account para sila hindi mahanap. Alam niyo po, hiling lang ng Diyos, tanggapin natin na tayo ay may utang. Tayo ay may kasalanan.
Ialay natin yan sa Panginoon, ikumpisal at pagsisiya ng ating mga kasalanan. Pasalamatan siya sa kabayaran ng kanyang buhay at magsukli ng katumbas na pag-ibig. Kasi kung wala pong pagtanggap ng kasalanan, wala rin pagtanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos. Kung walang pagtatanggap ng pagpapatawad, wala rin pagsusukli ng pagmamahal at pag-aalay ng buhay sa Diyos. Kung malaki ang kasalanan, malaki ang utang. Kung malaki yung pagpapatawad ng Diyos, malaki rin ang katumbas na pag-ibig na kaya natin ibigay. Kapatid, huwag kang mahiyang harapin ang utang mo sa Diyos. Bayad na yan. Patawagan po ito sa atin na alalahanin ng ating mga kasalanan at muling suklian ng dagdag na pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Gerard Saret. Ito ang landas ng